Magandang gabi po sa bawat isa. Hello po, kumusta na po kayo? Kumusta po kayo sa inyong mga tahanan, sa inyong mga trabaho? Nasaan man po tayo sa gabing ito, ano? Dalangin ko po na nawa, nasa maayos at nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa sa atin. Sa gabi pong ito, purihin po ang Panginoon. Biyaya po ng Lord na muli makatayo po ako sa inyong harapan. Bagamat kinakabahan at hindi po nawawala yung kabaan niya. Pero biyaya po ng Lord, alam ko po, ano man ang kakulangan ko, siya po ang magpupuno sa gabing ito, sa ating pag-aaral sa salita niya. So, pribilehiyo po na tayo ay makalapit sa kanyang trono, pribilehiyo po na magamit ang buhay natin na sa bawat oras na tayo ay tinatawag ng Panginoon para sa kanyang gawain. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay nagpapatuloy sa gawain natin tuwing Wednesday, yung ating Wednesday service. Bagamat tayo ay magkakalayo sa isa't isa, naniniwala po ako na tayo ay binubuklod ng Panginoon spiritually. So hindi po hadlang kung nasaan po tayo, hindi po hadlang sa gabing ito kung ano po ang ginagawa natin. Bagkus sa gabing ito tayo ay tinipon ng Panginoon para muli magpalakas sa kanyang mga salita, makapag-aral ng mga salita, at patuloy tayong magalak dahil nagiging bahagi tayo sa gawain ng Panginoon. So bago ko po basahin ang salita ng Diyos sa gabing ito, nais ko po kayong tanungin, kumusta na po ang relasyon natin sa Panginoon? Kumusta na po ang ating pananampalataya sa ating Diyos? Alam niyo na po na ang topic ko ay about faith. Minsan, isip ko, Lord, parang lagi na itong nababanggit, lagi nang pinag-aaralan. Ngunit sabi nga po sa salita, sa bawat pag-aaral natin ng salita, meron pong bagong kapahayagan ang Panginoon. At mga nakaraang buwan po, nakaraang linggo, ito po ang topic ng ating pastor tungkol sa faith. Kumusta na ang ating mga pananampalataya? Nagiging matatag pa ba tayo? Patuloy pa ba tayong nagtitiwala sa gagawin ng Panginoon sa buhay natin? O nawawala na tayo ng pag-asa, lalo na hanggang ngayon nasa pandemic pa tayo at yung iba ay hindi pa nababakunahan at umaasa nawa sa biyaya ng Panginoon tayong lahat ay mabakunahan na para po mayroon po tayong pangontra sa virus na kumakalat. Huwag po tayong matakot. Ako po ay talagang nag-aantay na magkaroon ng vaksina sa lugar namin. Marami na pong nilista. Nawa, isang araw, sa biyaya ng Lord, magkaroon na po ng sapat na bakuna para sa lahat. Dahil magkakaroon na rin po tayo ng kapayapaan. Bagamat tayo ay may kapayapaan, yung realidad natin is maraming mga nangyayari na hindi natin inaasahan, hindi natin alam kung sino nakakasalamuhan natin. So maganda po yun na tayo ay may protection. Di po ba? So, protection. So tayo po ba ay may protection sa mga nangyayari sa paligid natin. So napakagandang protection po ang salita ng Diyos. So sa gabi pong ito, makibukas po kayo sa akin, sa aklat ng unang Pedro, chapter 1, verse 7 to 9. Sabi po dito sa verse 7, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang iyong pananampalataya na mas higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon kay papupurihan, dadakilain, pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. So verse 8 po, hindi ninyo siya nakikita kailanman, ngunit siya inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito, nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan di kayang ilarawan sa salita. Verse 9, sapagkat inani na ninyo ang bunga ng iyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, nagpapasalamat po kami sa gabing ito
na muli kaming makalapit sa iyong mahabaging trono, makapag-aral at pagbulay-bulay ng mga salita mo. Naniniwala po kami, Panginoon, ang mga salita mong ito ay patuloy, Lord, na magbibigay sa amin ng kagalakan, ng kalakasan, Panginoon. At muli, Panginoon, sa gabing ito, dinadalangin ko, Lord, tulungan mo po ako. Dalangin ko, Lord, na wag ang kahinaan at ang kakulangan ko ang makita. Bagkus, Lord, itago mo po ako sa iyong likuran at ikaw ang mangusap, magsalita, magpakahayag sa mga taong makakarinig ng mga salita mo sa gabi ito. Pagpalain mo, Lord, ang mga makakarinig ng salita mo at patuloy na ikaw ang maitaas at maparangalan sa gabi ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli, kumusta po ang ating pananampalataya? Po ba? Gaano po kahalaga ang pananampalataya? Alam po natin kung gaano kahalaga ang pananampalataya natin, ngunit tanong ko po, matatag pa po ba? Tunay pa ba ang ating pananampalataya? Tapat pa ba tayo sa ating pananampalataya? Napakahalaga po ng ating tunay na pananampalataya dahil dito po may dinudulot po sa atin. Sa gabi pong ito, meron po akong 3 puntos para sa pag-aaral natin tungkol sa tunay na pananampalataya. Ano po ba ang dulot ng tunay na pananampalataya sa ating buhay? Sabi po, ano po yung tunay? Real, true, genuine faith. Ano po bang hatid sa atin ng tunay na pananampalataya? Sa unang puntos ko po, ang tunay na pananampalataya po ay nagdudulot sa atin o naghahatid sa atin sa tunay na pag-ibig. Real faith leads us to real love. Number 1. Sabi po sa verse 8, hindi ninyo siya nakikita kailanman, ngunit siya inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Kanino po? Wala pong iba kundi sa Panginoon. So kung meron daw po tayong tunay na pananampalataya, tayo po ay magkakaroon ng tunay na pag-ibig sa Diyos. So, paano po natin maipapakita na minamahal natin ang Panginoon? Paano natin ito maipaparamdam sa Kanya? Di po ba sabi dito, hindi natin siya nakikita kailanman, ngunit inibig na ninyo siya. Hindi pa rin natin siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. So, ang pag-ibig pala natin sa Panginoon ay nababatay sa pananalig natin sa Kanya. So, kung may tunay po pala tayong pananampalataya, masasabi natin, tunay ang pag-ibig natin sa Panginoon. Bakit po? Hindi po tayo bumabase sa mga bagay na nakikita. Di po ba? Inibig natin si Lord, hindi naman natin siya nakikita. Pero bakit po tayo nananalangin? Bakit po tayo lumalapit sa Kanya? Dahil naniniwala po tayo at nananampalataya tayo sa Kanya. So, ganun po pala dapat ang pag-ibig, ang pananampalataya natin. Nagdudulot ito ng pag-ibig sa Diyos. Ang tunay na pag-ibig ay may tunay na commitment. Hindi po tayo ang unang umibig, di po ba? Sabi po sa salita ng Diyos, tayo ang unang inibig ng Diyos. Kaya yung pag-ibig natin na nararamdaman ngayon, yun po ay nagmula sa Diyos. Bakit po ba natin iniibig yung ating kapwa? Bakit po ba natin minamahal ang ating mga kapatiran, ang ating pamilya? Hindi po yun dahil sa ating, kundi po yun ang nadama natin sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Dahil siya po ang unang umibig sa atin, di po ba? Ang Panginoon po sobrang magmahal, minsan ako po tinatanong, Lord, kaibig-ibig po ba ako? Bakit sa kabila ng mga nangyayari, sa kabila minsan nagkakamali, hindi natin, minsan yung mga bagay na hindi natin gustong gawin, yun ang nagagawa natin. Pero ganun po ang Diyos, sobrang magmahal, sobrang umibig. Kaya, kung tayo po ay naniniwala na tayo iniibig ng Diyos, dapat din po natin mahalin ng tunay ang ating Panginoon. So, real faith leads us to real love. Sabi po sa 2 Corinthians 5:7, sabi po, we live by faith, not by sight.
Di po ba? Hindi tayo nabubuhay sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. So, kailangan po natin mahalin ang ating Panginoon kahit hindi po natin siya nakikita. So, ganun po kahalaga ang pananampalataya natin sa Panginoon. Sa panahon natin ngayon na wala na tayong ibang naririnig o nakikita sa balita, kundi ang tungkol sa COVID, paano natin ito malalagpasan. Di po ba sa panahon na to, mas dapat natin maipakita sa Panginoon yung pag-ibig natin sa Kanya. Mas dapat natin maipakita sa Panginoon yung paglapit natin sa Kanya. Kung may tunay po tayong pananampalataya, may tunay tayong pag-ibig sa Diyos. At yung pag-ibig na yon ang maghatid sa atin para mas lalo tayong magtiwala sa Kanya. Para mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Saan po paraan para mapapakita natin yung pag-ibig natin sa Panginoon? Ito ba? Maglaan po tayo ng oras. Wala na po tayong dahilan na meron po tayong busy tayo, marami tayong gagawin, may pupuntahan ka, may lalakarin ka. Dahil may limitasyon na po ngayon ang ating mga magagawa. Hindi na po tayo pwedeng pumunta ng mall ng basta-basta. Hindi na tayo pwedeng pumunta mag-outing ng basta-basta. Kasi meron na pong limitasyon. Nawa, ang nangyaring ito sa pandemic na to, maging daan ito, hindi para lumayo tayo sa Panginoon, kundi maging daan ito, para mas lalo natin ilapit ang ating sarili sa Panginoon at may padama natin sa Kanya, yung pag-ibig natin sa Kanya. Na masasabi natin na, Lord, hindi ko kayang mabuhay kung wala ka. O po, kung nasasabi po natin ito sa mga mahal natin sa buhay, sa mga asawa natin, o mga boyfriend, girlfriend na hindi ko kayang mabuhay kung wala ka. Mas lalo po natin dapat sabihin sa Panginoon na, Lord, hindi ko kayang mabuhay kung wala ka, lalo na sa panahon ng pandemic. Bakit po? Ang tao po, yung tao pong nakakasama natin, opo, mahal po natin sila, pinaglalaanan natin sila ng oras, binibigyan natin sila ng attention, pero mas dapat po pala natin bigyan ng attention at paglaanan ng oras ang Panginoon. Bakit? Bago pa po tayo ilabas sa mundong ito, kasama na natin ang Diyos. So, gano'n niya tayo inibig. Sabi salita ng Diyos, bago pa tayo hinulma sa katawan ng ating magulang o sa tiyan ng ating magulang, ng ating ina, kasama na natin siya. So, dapat po natin pagtuunan ng pansin o paglaanan ng oras ang Panginoon, lalo na sa panahon ngayon. Baka po kasi sa panahon na ngayon, napapalayo na tayo kasi hindi na tayo nakakapag face-to-face. Baka po yung pananampalataya natin nagsusway na, Sabi ni Pastor nakaraan, stand firm sa ating faith. Bakit? Pag meron po tayong matatag na tunay na pananampalataya, ito pang naghatid sa atin ng tunay na pag-ibig sa Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon dahil bagamat nagkukulang tayo, pag tayo pa'y lumapit sa Kanya, lagi po siya nandyan. So, wag po nating sayangin ang oras natin sa mga bagay na hindi dapat. Sa mga bagay na nakikita. Bagkus sabi, sa mga bagay na hindi nakikita. At wala pong iba kundi ang Panginoon. Dahil ang Diyos lamang po ang makakatulong at bigay sa atin ng mga bagay na inaasam natin, na alam natin imposible na magagawa ng tao. Dahil wala pong imposible sa Panginoon. So, maglaan po tayo ng oras para malaman, para makita ng Panginoon na mahal natin siya. Dahil ang tunay na pananampalataya natin ay dapat nagdudulot sa atin ng tunay na pag-ibig sa Panginoon. Mas lalo po natin asamin na mapalapit, mas lalo po natin sabihin na mas makilala pa ang Panginoon. Magkaroon po tayo ng intimate relationships sa Diyos. Amen po ba? Dahil napakalaga po nung pag-ibig natin sa Panginoon. Kung kaya nating mabuhay ng walang Diyos, sige po. Pero alam ko po, lahat po tayo, kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin. Dahil wala po tayong magagawa kung hiwalay ang Diyos. Hiwalay tayo sa Panginoon. Sabi po ng salita ng Diyos, hindi kayo makakapamunga kung kayo'y hiwalay sa akin. So, yun po ang unang puntos ko po, real faith lead us to real love. Number 2 po, real faith lead us to real joy. Ang tunay na pananampalataya daw po natin ay nagdudulot sa atin ng tunay
na kagalakan. Sabi po sa verse 8, B, dahil dito, nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan, di kayang ilarawan sa salita. Kagalakan, ano po ba ibig sabihin ng kagalakan? Hindi lang siya basta happy, masaya ka lang, kundi nag-uumapaw. Sabi po dito, nag-umapaw sa inyong puso ang kagalakan, di kayang isalarawan sa salita. Glorious joy. Sabi po, yung glorious joy po. So, meron po akong, halimbawa, nung time po ni Moses, nung sila po ay nasa dagat, nagtatawid po sila ng dagat, after po makatawid nila ng dagat, dito po, makita po natin kung ano po ang ginawa ni Miriam at ni Aaron. Ni Aaron po, Di po ba after nilang tumawid sa dagat? Di po ba si Miriam, ano po ang ginawa niya? Sa sobrang kagalakan niya, sa sobrang saya niya dahil naligtas sila sa kamay ng paraon, nang galing sa Ehipto. So ano pong ginawa nila? Di po ba nagpuri, sumayaw, umawit sa Panginoon, nagtamburin? Hindi nila napansin hindi na nila nakita yung maaari pa nilang kaharapin mga problema, yung mga pagsubok. Pero nung time na yun, naranasan na yung kagalakan nagmumula sa Panginoon. Bakit po? Dahil meron po silang tunay na pananampalataya. Kaya po sila nakatawid doon, dahil po sa pananampalataya nila. Kasi po tingin ko po kung wala pong pananampalataya, ang mga tao nung time na yun, hindi po sila tatawid sa dagat. Kasi siyempre po ba matatakot ka? Paano kung bumagsak po yung tubig na yun? Dilunod din po kayo, nanglulunod. Pero dahil po yun sa kanilang pananampalataya, lumakad po sila sa dagat. At after po nun, nagpuri at sumayaw si Miriam at si Aaron. Di po ba kumain siya ng tamburin gabi? Nagsasayaw siya doon. At kanino pa po natin makikita yung tunay na glorious joy na ginawa? Walang iba po kay Haring David. Excuse me. Di po ba, nung time na yung kabanang tipan dinadala sa Jerusalem po ba yun? Ito po dinadala nila. Di po ba, ano po ba ang ginawa ni Haring David? Di po, nagpuri siya, sumayaw siya. Di ba? Hari siya. Pero ano sabi doon? Hinubad niya ang kanyang suot. Di po ba? Nagtatalon siya, hindi lang doon sa pwesto niya habang dinadala po yung kabanang tipan. On the way po sa pagdadalhan ng kabanang tipan, wala pong ginawa si Haring David, kundi nagpuri, sumayaw, nagbigay, talagang binigay niya yung todong papuri niya sa Panginoon. Dahil nando po yung kagalakan. Sabi po ba, nag-uumapaw ang kagalakan sa kanyang puso. So tayo po, kumusta po yung ating joy? Nararamdaman pa ba natin yung joy natin? Sabi po, kapag tunay po ang pananampalataya natin, dapat nararamdaman po natin yung tunay na kagalakan sa Panginoon. Kumusta po tayo pag Sunday service? Meron na po tayong Sunday service, So, muli po tayong magkita-kita, sa gawain ng Panginoon. Kumusta po tayo pag oras ng praise and worship? Nararamdaman pa ba natin yung kagalakan? Nakakatalon pa ba tayo? Nakakaindak pa ba tayo sa Panginoon? Naipapalakpak pa ba natin yung ating mga kamay o naitataas pa natin bilang papuri at pasasalamat sa Panginoon? So kung may tunay po tayong pananampalataya, dapat po yung kagalakan na nagmumula sa puso natin, yung pag nangungusap ng banal na Espiritu sa atin. Walang pwedeng humadlang, walang pwedeng pumigil sa atin. Ibigay po natin yung kagalakan na yun. Dahil yun po ang inaantay ng Panginoon sa atin. Napakasimple lang po, ibigay natin yung tunay na papuri natin sa Panginoon. Kagalakan, diba? Sabi sa awit, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Bakit daw po? Sapagkat ang hirap ng puso ay naglalaho. So kung mayroon po tayong mga problema, katulad po ng salita ng Diyos, yung pananampalataya natin ay dinaraan sa pagsubok, dinaraan sa apoy, huwag po natin yung entertain dahil sabi ng Panginoon, pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat ang pananampalataya natin sa Panginoon. Sa gayoy kay papupurihan, dadakilan, pararangalan sa araw ng mahayag si Kristo. So, wala pong dahilan para hindi po natin maibigay yung tunay na kagalakan sa Panginoon. Napakasarap po magpuri sa Panginoon.
Kung kaya po natin umawit, kaya po natin mag-videoke, maghapon, magdamag, dapat po ibibigay natin yung mga paporit. Kagalakan natin sa Panginoon. Maging kagaya po tayo ni Haring David. Na bagamat hari siya, grabe po siya, nag-worship po siya kay Lord, grabe po siya magpuri. Talagang binigay na niya yung lahat. Hinubad niya yung pagiging hari niya para lang mapapurihan at maibigay sa Panginoon yung kagalakan, ay yung nararapat na pagsamba, yung pagpupuri po natin, yung kagalakan po na nararamdaman natin tuwing tayo po ay nag-worship sa Panginoon. Isa po yung paraan para maipakita natin na tayo ay may tunay at tapat na pananampalataya sa Panginoon. So wala pong dahilan para hindi po natin purihin, para hindi po natin sambahin ang Panginoon. Pakita po natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating kagalakan sa pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Maramdaman ng Lord na bagamat may pagsubok tayong pinagdadaanan, di po ba? Wala po yatang taong hindi dumaraan sa pagsubok. Pero dapat makita ng Panginoon na sa panahon ngayon, pag tayo ay nagpupuri sa Panginoon, maramdaman ng Lord, maramdaman natin yung galak na nagpumula sa Diyos. Napakasarap po, para sa akin, napakasarap magpuri. Napakasarap umawit sa Panginoon. Dahil doon mo po nilalabas yung sa pamagitan po minsan ng pag-aawit natin, ipaparamdam natin sa Panginoon. Di po ba? Yung pasasalamat natin sa Kanya kung gaano siya kabuti, kung gaano siya katapat sa atin. So, simpleng bagay yung magkaroon tayo ng kagalakan. Sa presensya ng Panginoon, at yun po ay magbibigay ng ngiti sa Panginoon. Real faith lead us to real joy. Kung tayo ay may tunay na pananampalataya, kung alam natin tayo ay may pananampalataya pa sa Panginoon, yung joy po natin ay kusang lalabas, kusang may paparamdam natin sa Panginoon sa pamagitan ng pagpupuri, pagsamba, sa paglilingkod sa Kanya. Kahit anong pagsubok, nakakatayo tayo, patuloy tayong nakakaawit sa Kanya. Kahit na meron tayong pinagdadaanan, kahit daan tayo sa apoy, daan tayo sa pa mang mga bagay na pagsubok, dapat hindi nawawala yung kagalakan sa puso natin. Dahil, sabi nga, namubuhay tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Sabi po sa awit, chapter 16, verse 9, sabi po dito, kaya ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak, ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. So pag tayo po ay nagagalak, pag tayo po may tunay na pananampalataya sa Panginoon, yung diwa po daw natin ay patuloy na nagagalak. At lagi nating nadarama, kahit may pagsubok tayo, hindi tayo matitinag. Kapag may tunay tayong pananampalataya, hindi pala tayo natitinag kahit ano pang pagsubok ang dumating sa ating buhay. Patuloy po tayong magalak. Dahil pag tayo po ay nalungkot, tayo rin po ang kawawa. So number 3 po, real faith lead us to, number 3, real salvation. Tunay na kaligtasan. So alam po natin, kaligtasan tinanggap si Kristo. So, maaaring sabihin natin, ligtas na ako, tinanggap ko na si Lord sa aking buhay, ngunit kung nawawala po yung pananampalataya natin, may danger po mawala yung kaligtasan. So, iba po ang paraan ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Ito ay pagkakaroon natin ng tamang relasyon sa Panginoon. So, kaya kanina tinanong ko, kumusta po ang relasyon natin sa Panginoon? Nasa ayos pa po ba? Nasa tama po ba? Napakahalaga po ng may tamang relasyon sa Panginoon. Dahil kung tama pa ang relasyon natin sa Panginoon, hindi po matitinag ang ating pananampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, nagtitiwala tayo sa mga bagay na ginagawa niya at gagawin niya sa buhay natin. Real salvation, real faith lead us to real salvation. Nung panahon po ni Noah, kilala po natin si Noah. Nung time po yun, sinabi ng
Panginoon o ng Diyos na gumawa ka ng barko. Sisipin po natin gagawa ng barko. Sabi po sa ng Diyos is, nung time na yun, maaring summer. Paano ka gagawa ng barko? At ang sipin palang gumawa ng bangka pa lang, parang napakahirap na. Pero ang nakita ko po dun, nakita po natin yung pagsunod niya. Bakit? Bakit niya po sinunod ang utos ng... Dahil may relasyon siya. Alam niyo po yung intimate relation sa Panginoon. Na parang kung wala kang relasyon sa isang tao, hindi mo susundin yung sasabihin niya sa'yo. Kasi mag-aalinlangan ka na niloloko ka lang nun. Pero kay Noah po, nung sinabi ng Lord, gumawa ka ng barko dahil sa panahon na ito, sa darating na araw, gugunawin ko ang mundo. So, ang ginawa po ni Noah, sumunod po siya. Di po ba? Sumunod siya at ano po nangyari? Nang time na sinabi ng Lord na sa ganitong araw mangyayari ito, di po ba? Yung pinaulan, pinabaha. Diba, sino po ang naligtas ng time na yun? Wala pong iba, kundi si Noah at ang kanyang pamilya lamang po. Wala na pong ibang naligtas. Bakit po? Dahil po yung sa pananampalataya ni Noah sa Panginoon. So sa panahon po natin ngayon, ang tunay na kaligtasan natin ay matatagpuan lamang natin sa Panginoong Hesus. Sabi po sa John 3:16, alam ko po kabisado na ng lahat, pero napaka ganda po ng verse na ito na lagi natin naririnig. Sabi po, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang buntong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Sabi ko po, meron ba tayong tunay na pananampalataya? Kung meron po, masasabi po natin tayo ay may tunay na kaligtasan. Ngunit kung ang pananampalataya po natin ay nasa alanganin na, baka nasa alanganin na rin po ang kaligtasan natin. So, sa gabi pong ito, muli pinapaalalahanan tayo ng Panginoon kung gaano kahalaga ang pananampalataya natin sa Kanya, yung relasyon natin sa Kanya. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Kaya patuloy niya tayong binibigyan ng chance na makalapit sa Kanya. Ayaw po ng Panginoon na mawalay tayo sa Kanya. Ayaw po ng Diyos na mawala ang ating faith, ang pananampalataya natin sa Kanya. Dahil pag tayo po ay nawala, o pag nawala po yung pananampalataya natin sa Panginoon, sabi ko mga po kanina, sa salita ng Diyos, we cannot please God without faith. Ganun po kaimportante ang pananampalataya, pananalig natin sa Diyos. Sa kabila po ng sa mga nangyayari po sa atin. So, gaano man po kahirap ang pinagdadaanan natin. Sabi po sa verse natin, tayo po ang pagsubok natin, ang pananampalataya natin ay sinusubok. So, alam po natin na ang pananampalataya natin ay sinusubok. So, dahil alam po natin na sinusubok ang pananampalataya natin, dapat po mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. Mas lalo nating itiwala sa Kanya yung mga bagay na hindi natin kaya, hindi natin kontrolado. Dahil wala po tayong kakayanan sa mga bagay na hindi natin nakikita at hindi natin nalalaman yung maaring kakaharapin natin sa darating na araw. Sa gabi pong ito, ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin bilang isang mananampalataya na kailangan natin manatili sa Kanyang presensya. Bulay-bulayan po natin kung tayo po ba ay may tunay pang pananampalataya sa Panginoon. Kapag hindi na po natin nararamdaman yung pag-ibig natin sa Diyos, kapag hindi na natin nararamdaman yung joy sa ating puso, sa ating buhay, para sa Panginoon, at kung tingin natin yung salvation ibinigay ng Panginoon, sabi, yung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, kapag nakakalimutan na po natin kung ano po ang ginawa ng Panginoon Jesus sa cross ng Kalbaryo, kung hindi na po natin pinapahalagahan ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay, namatay siya para sa atin, baka po yung salvation natin ay hindi na po natin makamtan. Opo, tinanggap po natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas.
Ngunit kung tayo po ay nanghihina na dahil sa mga pagsubok, tayo ay lumalayo na sa Panginoon. Nawawala na yung intimate relationship natin. Nawawala na yung pananampalataya natin. May danger po na yung salvation natin ay mawala din. Sa gabi pong ito, paalala ng Panginoon sa atin. Ano man ang pinagdadaanan natin. Sabi, dumaan man tayo sa apoy katulad ng ginto. Ano man ang pagdaanan natin sa ating buhay. Ano man paghihirap, may sakit ka man, ano man problema meron ka, marami ka mang mga bagay na inaalala, parang ayaw mo nang magpatuloy, kapatid, sa gabing ito. Alalahanin po natin. Sa salita ng Diyos, sabi po, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang iyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. So ano man yung pinagdaraanan natin sa oras na ito, sa gabing ito, kapatid, kasama mo ang Diyos. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Pinaparaan tayo, sinusubok tayo ng Panginoon para malaman kung tunay at tapat pa ang ating pananampalataya sa Kanya. Dahil sabi po, pag ito po ang ating nalagpasan, sabi sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, pararangalan sa araw na mahayag si Kristo. So kapatid, ano man yung pagsubok natin sa gabing ito, sa oras na ito, ilapit po natin lahat sa Panginoon. Dahil walang ibang makakatulong sa atin. Meron pong paalala ang Panginoon sa gabing ito. Sabi po sa Joshua 1:9, ito pong iwanang converse sa inyo. Kung natatakot po kayo, nag-aalala kayo, marami tayong kabalisahan, marami tayong pagsubok, anumang trials ang pinagdadaraanan natin, anumang problema, gaano mang kabigat ang pinagdadaanan mo, kapatid, may sakit ka, may karamdaman ka, marami kang problema, nangihina ka na, gusto mo nang umayaw, natatakot ka na, kapatid, sabi po ng Panginoon, sa gabi ito, narito po ang kanyang salita. Hindi po ito salita ng tao, kundi salita po ng Diyos. Sabi po sa Joshua 1:9, alalahanin mong lagi itong aking mga tagubilin, magpakatatag ka at tibayan mong iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sa iyo, saan ka man pumunta. Kapatid, yung pagsubok ba na dinaraanan mo ngayon, ay dumaraan ka sa apoy, dumaraan ka sa bangin, sa ilog. Bigat ka na ba sa pasanin mo? Tingin mo pasan mo na ang daigdig, nag-iisa ka na, wala nang pag-asa, natatakot ka na, gusto mo nang tumigil, gusto mo nang huminto. Ang salita po ng Diyos ay nagpapaalala sa iyo. Lahat po tayo ay dumaraan sa pagsubok. Ngunit ang paalala ng Diyos sa atin sa gabi ito, huwag tayong matakot kung mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, isa sa iyo, saan ka man pumunta. Salita po ng Diyos, paghawakan natin at patuloy tayong manampalataya. Dahil ang pananampalataya natin, ang magdudulot sa atin, ang maghahatid sa ating tunay na pag-ibig, sa ating tunay na kagalakan, at sa ating tunay na kaligtasan. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, muli, maraming salamat po sa gabi. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Nawa, Lord, ang mga salita mo ito ay magrema, Panginoon, sa puso ng bawat nakarinig, Panginoon. Patuloy mo ito'y paalala sa amin. Na kung kami man, Lord, ay dumaraan sa pagsubok, dumaraan, Lord, sa mga problema, parang hindi na namin kaya, Lord. Lord, ang salita mo, ang paalala sa gabi nito, Panginoon. Na kami, Lord, ay patuloy mong sasamahan, Panginoon. Patuloy mong kakatagpuin, Lord, ang aming mga pangangailangan, Lord. At anuman, Lord, ang pagdaanan namin, Lord, pagdating ng araw, dadakilaan mo kami, pararangalan sa araw na mahayag ka, Panginoon. Kaya salamat po sa gabing ito at sa salita mo, Panginoon, na iniwan mo sa amin, na kahit anuman, Lord, ang mga pagdaanan namin, ang mga pagsubok, Panginoon, muli, hindi kami dapat matakot o mawawalan ng pag-asa. Dahil ikaw ang aming Diyos, si Yahweh, ay sa amin saan man kami
Purihin ka, sambahin ka, sa iyong paborito. Salamat sa gabing ito sa pangalan ng anak mo si Jesus. Amen. So magandang gabi po muli sa ating isa. God bless po.